10 years ka lang nagre-renta? Pagod ka na. Paano na siguro para magkabahay ka? Paano? Hello there. This is Joey Bendia ng RRCT Realty, ang iyong ka-realty talk. Natutulong sa inyo na magkaroon ng inyong pangarap na tahanan at makapagbigay ng tips para sa pagpapaunlad ng buhay dahil habang may buhay, may pag-asa. Ano nga ba ang buhay na nararanasan ng isang pamilya na nangungupahan o nagre-renta lamang? Day off ni Alan Rufino kaya diretso siyang talipapa para ipaghanda ng tanghalian ang pamilya. Bumili siya ng 2 kilong bigas, 1 bangus, 1 tali ng kangkong, 2 kamatis at maliit na piraso ng luya. Pero nagulat siya dahil inabot ng 272 pesos ang kanyang binayaran. Ang budget nila sa pagkain, 14,000 pesos na kada buwan. Bukod pa ito sa gasto sa bigas. 6,000 naman ang upa nila sa bahay. Kailangan budget. Kahit naka-budget, kakapusin pa talaga. Dito na pumapasok yung budget management na tinatawag na bilang isang empleyado o OFW na kumikita abroad, kailangan maglaan ng budget buwan-buwan para sa iyong renta. Paano pang nagkulang? Anong unahin mo? Renta ba muna o pangangailangan ng iyong pamilya? Sa panahong hirap ang budget, nasubukan na raw ni Lola Nila Enriquez na mag-budget ng pamalengke ng ulam sa halagang 100 piso. Wow naman! Wow! Wow! At kung ikaw ang nasa sitwasyon na ito, ano ang gagawin mo? Ang gagawin mo? Kilala nyo ba ang sikat na vlogger ngayon? Ang Kapinpin Brothers na nagkaroon ng pangarap para magkaroon ng sariling tahanan ang kanyang magulang. Ano nga ba ang buhay nila noon? At ano nga ba ang ginawa nila para magtagumpay sila ngayon? Katulad ng marami nating mga kababayan, ang pamilya Kapinpin nangupahan sa loob ng 12 taon. Ang hirap din kapag di ka nakakabayad ng renta. Hindi mo alam kung ano idadahilan mo sa may-ari ng bahay. Nagtataka ako ba't lagi siya nangungutang para mabayaran lang upa. Talaga nakikita ko, ma'am, nag-umiiyak si Papa dahil wala kami pera eh. Kaya pinilit daw noon ang kanilang ama na magkaroon sila ng sarili nilang bahay mula sa niloan nito sa bangko. Nagkaroon ng bahay, di pa siya palitada. Kahit wala pa siyang pintuan o bintana, lumipat na po kami agad. Yung bahay namin na yun is utang. 5 years bago kami nagka-tiles. At saka kung mapapansin niyo po dito, yung mga tiles namin na yan, kahit basag-basag na yan, yan po ay pundar ng tatay namin. Kaya hindi po namin... Tsaka alarm system po yan. Pag may magnanakaw po, uy, tunog. Meron po Malalaman namin. Malalaman namin yan. Ang bintana po namin noon, yung plastic cover ng mga books na makapal. Tapos yung pintuan namin, yero. Kahit ganun yung bahay namin, proud ako kasi sa amin yun. Katulad ng ibang pamilya, may matindi rin silang pinagdaanan nung nagkasakit sa puso ang kanilang ama. Kahit si Papa, hindi niya alam na may sakit siya. Kaya nung bumagsak si Papa, akala namin tapos na kasi umilalim sa table, umurong na yung dila, tapos dumumi. Sumisigaw na lahat, tumatawag na sa akin si Allen. Nagulat si Allen, biglang umano si Papa, bumangon na parang, ano nangyari? Na parang wala lang. Sobrang apektado ma'am kami noon dahil nung time na naka-hospital si Papa, wala ma'am dumarating pera sa amin. Kahit ma'am teacher na ako noon, ang dumarating lang ma'am sa akin, sobrang kulang para ma'am sa hospital bills. Araw-araw ma'am ako umiiyak noon dahil syempre wala kaming makain. At wala din kaming mapambayad sa ospital. Plano ko noon, magbenta ng turon tsaka lumpia. Doon, makakakita kagad ako ng pera. Hindi na ako maghintay ng kinsenas katapusan. Pwede na akong kumita kagad ora mismo. At habang ginagawa ko yun, balak ko na mag-apply sa public teacher. Kasi ma'am, di ba kapag public teacher ka, pwede kang mag-loan after 1 year ng malaking pera. At yun naman iniisip ko na pambayad sa ospital nung tatay ko. Kaya hindi ko po akalain na parang makakatagpos kami that time dahil parang bawat galaw po namin and anytime po pwede nang mawala yung tatay namin kasi may tani nga po yung tatay namin. Sobrang hirap po talaga. And that time din po, hindi pa kami sumusweldo sa pagbablog. Doon po sinabi sa amin ng tatay namin na ituloy nyo na lang yung pagbablog. Kahit papano, may nakikita ako sa inyong potential. And doon din sa hospital na yun, doon pumasok yung unang sahod namin na 5,000 pesos. Kumbaga po, siya po talaga yung unang naniwala sa akin. Wala pa sila ni Papa! Guys, pating ko kayo.
Sobrang hirap nung mga araw na yun. Sobrang saya ng vlog mo. Pero anytime pwede mamatay tatay mo. Yung ibang tao akala nagbabakasyon kami sa Maynila. Di nila alam nakaswero na yung tatay namin. 50-50 na yung tatay namin. Pero taong 2022, Ano ma? Ano ma? Mama? Papa! 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 Mama! Ayoko ma'am talagang i-vlog yung pagkamatay ni Papa. Pero bago mamatay po si Papa, yun po yung hiling niya. Binibiro niya ako na pag namatay ako, i-vlog mo ako para hindi siya makalimutan. Yung binayaran namin sa funeral, halos nasa 140 to 150,000. Nagulat ma'am kami. Yung kinita ng video ma'am na yun, nasa 150,000. Pinakamahirap lang ma'am pagtapos ng vlog. Pahinga, doon mo naman mararamdaman. Nung namatay si Papa, ako na lahat papalit sa lahat ng ginagawa niya dito sa mundo. Sabi ko sa sarili ko, gagalingan ko. Ganun na lang yung takot ko. Nagampanan ni Gavin, pinilit niya na maging isang kuya, isang ama. Ganito na pala ang buhay ng Kapinpin Brothers. Ito na pala ang tinatamasa nilang tagumpay at sukses sa buhay. i-rest ng nanay na ito, binulabog ng 3 niyang binatang anak. Birthday na birthday mo, natutulog ka. Isinakay siya sa van at piniringan pa. Ang magkakapatid kasi merong pasurpresa. Pero regalo ko sa iyo na to, pangarap natin to, matagal na. At nung tinanggal na ang piring o blindfold, ang kanilang ina napaiyak sa tuwa. Ang kanila kasing iniregalo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3. I repeat, 3 brand new houses and lots sa Cabanatuan City. Meron itong swimming pool, jacuzzi, home theater, at glass house. Nakikita mo kayo na to. Ito yung regalo ko sa'yo sa atin dito. Nangungupahan lang daw sila dati, pero ngayong New Year, meron na silang new house. The house that content built. Welcome po sa Kapinpin. Pasok tayo sa tahanan. At buhay ng isa sa pinakasinubaybayan Andito ko na pala, ma-WhatsApp ba? at pinakamatagumpay na content creators ngayon. Sige, ako na maghahain. Diyan ka nga po ka, tatawagin ka na lang pag okay na. Wow! Wow! Mga nagluto na kami! Sina Gavin, Allen, at Kelsey, ang Kapinpin Brothers. Ang 3,500 square meters na lupa, pinatayuan nila ng 3 bungalow, tig-isa para sa kanilang 3 magkakapatid. Para kahit magkakahiwalay kaming bahay, magkakalapit pa rin po kami. Yung unang bahay po na to, dito po nakabahay sila si Mama, tsaka si Kelsey. Pasok po kayo. Ngayon lang po kayo makakita ng walk-in closet na may kainan. Pinili po namin na close po siya na white kasi po pag nakikita niya lagi bag niya, gusto niya laging dagdagan. Kaya sinarado ko na po. Ang kanilang swimming pool, meron pang pa-falls. Pagyayabang ko lang po siguro dito. Ito, para kapag manonood na lang ako, ganyan na lang po. Sobrang lambot po nung binili kong kama. Nakapaghiga mo, talagang makakatulog. Ang kanila namang receiving area, ang pinapangarap nilang
glass house. Ito po yung glass house namin. Ang birthday/Christmas gift na ito ng Kapinpin Brothers sa kanilang ina, 6 months in the making. Mula kasi nung nabili nila ang lupa at sinimula ng pagpapatayo ng bahay nitong Mayo, isinikreto nila sa kanilang Mama Beth. Hindi ako makapaniwala kasi baka mamaya pinaprat na naman ako. Yung 2024, i-claim mo na sa kabila ng mga pagsubok, ikaw na ang susunod na unti-unting bubuo hindi lang ng iyong dream house, kundi pati na rin ng iyong dream life. Proud ako pinaramdam nila na mahal nila ako, nanay nila ako. Binigay po talaga nila lahat. Siguro ma'am, pagdating ng panahon, hindi naman ma'am nauubos yung pangarap. Pero ang maganda lang ma'am doon, hindi rin natatapos abutin namin yun kasi hindi man kami napapagod para sa pamilya namin. Ikaw ba? Katulad ka rin ba ng kaisipan nila na kapag nakakaranas ng hirap, ay lalong nagsusumikap? Dapat natin silang tularan. Isa sila sa mga inspirasyon sa industriya ng pagtatagumpay. Kung ang bigger why nila sa kanilang pangarap ay magkaroon ng sariling tahanan ng kanyang magulang, dapat ikaw rin meron kang bigger why na pangarap para sa iyong pamilya. Katulad ng pagkakaroon ng sariling tahanan, this is a lifetime gift and lifetime home residence ng iyong anak at iyong asawa. Kung ikaw ay nasa simpleng pamumuhay, regular na empleyado sa isang kumpanya, or OFW working abroad, kung hindi mo man ma-reach yung ganong kalaking bahay na katulad sa Kapinpin Brothers, ay maybe a simpleng bahay or simpleng tahanan ang iyong pangarapin. Kung laging sinasabi natin sa sarili natin na di mo siya kaya, di mo talaga siya magagawa. Ang lagi nating sabihin sa ating sarili ay kaya ko ito at magagawa ko ito para sa pangarap ko sa aking pamilya. Reality tips para magkaroon ka ng other source of income. Una, pwede kang mag-buy and sell ng product na pwede mong ibenta sa mga katrabaho mo or mga kaibigan mo or maybe mga kapitbahay mo. Pangalawa, pwede kang mag-online food business na alam mong lutuin. So pwede mong i-post sa Facebook, pwede mo rin ibenta sa mga kaibigan mo, mga ka-work mo, or maybe kapitbahay mo. Pangatlo, yung usong-uso ngayon, kung marunong kang mag-bike, kung marunong kang mag-motor, alam mo ba yung uso ngayon? Pwede kang maging delivery partner. Pwede sa Grab, or pwede sa Foodpanda, o yung tinatawag natin na pwede kayong mag-angkas or move it. Maraming way para tayo ay kumita. Basta i-focus lang natin ang ating sariling oras, sariling panahon, sa mga bagay na kung saan tayo ay pwedeng kumita sa maayos na paraan. I'm your Ka-Realty Talk, Joey Buendia. Habang may pag-asa, may buhay!